Ang kwento na to ay hango sa totoong buhay na nangyari sa isang lugar sa Utah na sinasabing pinamumugaran ng mga kakaibang pangyayari sa mundo. Na kahit pa yung mga scientist na tumira dito para pag-aralan yung mga kakaibang nangyayari dun sa lugar, ay napasabi na lang sila na may mga bagay pa rin talaga sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang kwento na to ay tumutukoy sa Skinwalker Ranch, lugar na punong-puno ng misteryosong pangyayari, kagaya na lang ng Bermuda Triangle. Ngayon marami na siguro sa inyo nakarinig sa Skinwalker. Libo-libo na ang mga kwento, mga videos, at mga sabi-sabi tungkol sa bagay na to. Sa video na to ay ikikwento ko sa inyo kung ano ba talaga ang Skinwalker, saan ito nagsimula, kailan ito nangyari, at kung ano-ano ang mga kakilakilabot na naganap sa lugar na yon, na kahit ako mismo ay kinikilabutan nung pinag-aaralan ko yung kwento na to. At kung kagaya kitang mahilig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mysteries, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Nagsimula ito lahat noong 1994 hanggang 1996 nung binili ni Terry at ni Gwen Sherman yung Skinwalker Ranch. Sa kabila na may mga nakita silang kakaibang bagay dun sa lugar, kagaya na lang ng iba't ibang bungo ng hayop na nakasabit sa bawat kanto ng bakod ng property, ay pinagwalang bahala nila yung mga bagay na to dahil sa maliit na halaga lang nila ito nabili. Hanggang sa nung tuluyan silang lumipat sa Skinwalker Ranch, sa unang mga araw pa lang nila dito, ay nagsimula sila makakita ng mga hayop na hindi pa nila nakikita noon. Mga malalaking itim na taong nakasilip sa bintana nilang walang muka na dumating na sa puntong imposible na makatulog dun sa lugar. Kaya naman hindi na nakapagtataka na tumagalang sila sa lugar na yon ng 2 taon. Pero dapat muna nating malaman kung sino yung mga taong tumira sa lugar na yon at kung bakit tinawag itong Skinwalker Ranch. Daang-daang taon na ang nakakalipas. May tribong nakatira sa lugar na yon na tinatawag na Navajo Tribes. Sinasabing naniniwala ang tribo na to sa gawa ng black magic. Mga mangkukulam, mga sumpa, mga spell, mga bagay na sinasabing ginagamit ng tribo na to. Ang Navajo Tribes ay hindi nakikihalubilo sa ibang tribo. Hindi rin nila ugaling manggulo at nananahimik lang sila sa teritoryo nila. Lugar na tinatawag na ngayong Arizona, New Mexico, tsaka Utah. Nung panahon din na yun ay maraming ayaw sa kanila. Isa na dito ang Ute tribe at ilan pa sa mga tribong Native Americans. Marami silang hindi pinagkakaunawaan at hindi pagkakasunduan. Ang pagkakaiba nga lang, palaging kinakawawa ang Navajo Tribes. Nandyan yung kinukuha yung teritoryo nila, pinapatay yung iba, kinikidnap yung ilan at binibenta sa mga kalapit na lugar. Dumating pa sa punto nagpapalipat-lipat sila ng mga bahay para lang makaiwas sa mga gulo laban sa ibang Native American. Na kung minsan ay nagpapalit-palit sila ng tulog, parang yung iba nagbabantay para manggising sa iba nilang katribo kung sakaling may ibang taong darating. Hanggang sa dumating sa punto na nakatira na sila sa dulo ng tinuturing nilang teritoryo. Dito naisip nila kapag sinugod pa sila ng ibang tribo, mapipilitan na silang lumabas sa lugar at manirahan sa labas nito. Isipin pa lang natin yung pamumuhay ng Navajo Tribes noong mga panahon na yon, na araw at gabi ay nababahala sila, na anumang oras ng mga panahon na yon ay pwede silang sugurin at paalisin sa lugar na tinuturing nilang tahanan. Hanggang sa dumating na yung araw na kinatatakot nila. Ilang mga tribo yung mga sumugo dun sa lugar at napilitan na nga silang umalis sa sarili nilang teritoryo. Yung ilan sa kanila ay napatay, yung iba naman ay nakuha, habang sinira naman yung mga gamit nila. Taglamig yung panahon nung nangyari ito. Libo-libong Navajo Tribes yung umalis noon at dahil hindi sila nakapagdala ng mga gamit, ay hindi rin sila nakapagtayo ng mga bahay na pwede nilang pagtaguan. Hindi lang laban sa mga tribong humahabol sa kanila, kundi dahil din dun sa lamig. Libo-libong Navajo Tribes ang namatay noong mga panahon na yon dahil sa sobrang baba ng temperatura at walang sapat na pagkain. Yung ilan sa mga miyembro nila ay umalis at nagpakalayo-layo na nahimik na ng buhay, habang yung malaking porsyento ng tribo na yon ay bumalik sa Navajo Nation, lugar na tinuturing nilang teritoryo at sarili nilang tahanan, at hindi na sila ulit umalis dito mula noon hanggang ngayon. Ginamitan nila ng sumpa ng Skinwalker yung lugar kung saan may mga masasamang espiritu o mga demonyo o kaya naman ay sila mismo ang maninirahan dun sa lugar magpakailan-kailanman
at guguluhin, papahirapan kung sino man yung mga taong magtatangkang tumira sa lugar na yon. Kagaya ng panggugulo at paghihirap na dinanas ng Navajo tribes sa ibang tribo. Pagkatapos daw nilang dasalan at isumpatong lugar, ay nilibing nila yung ilan sa mga miyembro nila sa isang parte nito, libingan na hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Matapos nito ay maraming mga tao nagtangkang manirahan sa teritoryo ng Navajo tribe kung saan sila nakaranas ng mga kakaibang bagay na hindi rin nila mapaliwanag. Ang ilan dito ay mga malalaking hayop na hindi pa nila nakikita noon. Nakaupo lang to sa labas ng bahay. Hindi naman ito nanggugulo o nananakit, kaso nga lang yung takot na nararamdaman ng mga taong nagtangkang tumira dito. Ito yung nagtulak sa kanilang umalis. May ilan pang pamilyang tumira dito. May mga nag-alaga ng hayop, nagtanim ng mga gulay, at yung pamilya na yun ay patuloy rin nakakaranas ng mga kakaibang nangyayari dito. Isang gabi noon, nung sumilip sila sa bintana, ay may nakita silang isang parang tribong nasa labas ng bahay nila. Sabay-sabay ito nagsasalita sa lengguwaheng hindi nila maintindihan. Kaya't kumuha sila ng mga baril at lumabas sila, kaso nga lang wala na yung mga to. Kaya't naisip naman nila mag-alaga ng malalaking uri ng aso na magbantay dun sa bahay. Kaso nga lang nawala rin yung mga to at hindi na nila ito nakita. Nagpatuloy yung mga ganitong pangyayari. May mga taong titira dun sa lugar. Kaso makalipas lang ang maikling panahon ay umaalis na rin tong mga to, na iniiwan na lang lahat ng gamit nila sa sarili nilang itinayong bahay. Hanggang sa makalipas na mga taon at dekada, noong 1934, nung tumira dito yung mag-asawang si Kenneth at si Edith Myers. Yung mag-asawa na to ay walang anak, nag-aalaga lang sila ng mga hayop dun sa lugar. Hanggang sa naisip nilang ayusin yung lupa na yon. Tinayuan nila ito ng bakod o fence, nagtanim sila ng mga halaman, mga puno. Talagang inayos at nilinis nila yung property. Yung mag-asawa na to ay tumira sa lugar na yon sa loob ng 60 taon mula noong 1934 hanggang 1994 at nakapagtatakang ni isang beses ay wala silang na-experience na kahit anong kakaibang pangyayari doon sa lugar. Kabaliktaran naman ito ng mga nakatira at mga dumadaan sa paligid nito. Noong 1950 hanggang 1968 ay maraming mga report at mga kwento-kwentong nangyari dito na may mga taong nakakakita ng bilog na bagay sa paligid ng Myers property. Lumulutang daw ito sa area at paikot-ikot dun sa lugar. Isa lang daw itong parang malaking bolang napakaliwanag na nasa mga punuan ng property. May mga nakakakita rin dito, hindi nila malaman kung coyote o wolf. Ang kaso nga lang napakalaki ng hayop na yon at may kakaibang korte yung muka. Hanggang sa sobrang dami ng mga report tungkol dito, ay sinubukan nilang pag-aralan kung ano bang history ng lugar na yon. At doon nga nila nalaman yung sumpa ng Navajo tribes na Skinwalker. Kaya tinawag nila ito hanggang sa ngayon na Skinwalker Ranch. Sa kabilang banda naman na walang nararanasang nakakakilabot na bagay si Edith at si Kenneth Myers, ay may nakikwento naman yung mag-asawa na to kay Garth, kapatid ni Edith, na minsan na isang beses sa isang buwan ay may lalaking bumibisita sa kanila. Nangangamusta at tinatanong kung okay lang ba sila. Ilang segundo lang yung pangangamusta nito at umaalis din kaagad. Hanggang sa sunod-sunod isang beses sa isang buwan ay lagi ito nangangamusta. Hanggang sa tinanong na nila ito kung saan ba ito nakatira. Sumasagot lang ito na malapit lang dito. Hindi nila malaman kung malapit lang ba dun sa property o malapit dun sa bahay nila. Dahil sa loob mismo ng napakalawak na property na yon ay may mga lumang bahay pa rin na walang nakatira. Mga bahay na mga dating nagtangkang nanirahan sa lugar na yon. Yung lalaki na to ay hindi pumapasok dun sa bahay nila kahit pilitin nila tong kumain o magkape. Hanggang sa isang beses ay bumisita ulit ito. Taglamig nung panahon na yon. Kagaya ng dati, nangamusta lang ito saglit at umalis din kaagad. Pero ang ginawa ni Kenneth ay sinundan niya ito. Pero hindi pa man nakakalayo tong lalaki dun sa bahay nila, ay bigla na lang lumiwanag yung paligid ng tao na to at bigla na lang nawala. Inisip niya ng mga oras na yun baka namalikmata lang siya, kaya't sinubukan niyang sundan yung lakad ng lalaki na to sa snow. Sa gulat niyang bigla na lang naputol yung mga bakas ng lakad na yun sa isang parte ng property. Wala ditong puno na pwede nitong akyatan, kaya't ang ginawa ni Kenneth ay sinubukan niya pa mag-ikot-ikot pero wala na talaga siya makitang ibang yapak na pwedeng magpaliwanag kung saan ito nagpunta. May dalawang posibilidad lang siya naiisip ng mga oras na yon. Pwedeng umakyat ito sa langit o lumubog ito sa lupa. Pero kung ano pa man ang kadahilanan ng pagkawala ng lalaki na yon, ang importante ay hindi sila nito ginugulo o sinasaktan. Ayan lang yung nag-iisang kakaibang kwentong narinig niya dun sa mag-asawa sa loob ng 60 taon nilang paninirahan dun sa lugar. Napakalayong kwento na to sa mga kwentong naririnig niya nakikita ng mga taong nakapaligid dun sa property.
Sa kasamaang palad si Kenneth Jan Myers ay sumakabilang buhay noong April 26, 1987 at naiwang mag-isang nabuhay si Edith sa Skinwalker Ranch sa mga sumunod na taon. 5 taon pa siyang nabuhay dito na ang kasama niya lang ay yung alaga nilang aso na may 3 paa. Palagi naman siyang pinupuntahan dito ng kapatid niyang si Garth. Tinutulungan siya sa paglilinis ng bahay, pamamalengke. Palagi niya rin tinatanong yung ate niyang si Edith kung meron pa ba sila na-experience na mga kakaibang bagay, mga nakakatakot, o kaya naman malalaking hayop dun sa lugar. Pero sabi lang nito sa kanya ay masaya at tahimik silang nabuhay dito sa loob ng napakahabang taon. Ang kakaiba lang na na-experience nila ay tungkol dun sa lalaki pumupunta lagi sa kanila. Hanggang noong 1992 ay nalipat si Edith sa nursing home at si Garth ang nagsimulang mamahala sa Skinwalker Ranch. Bihira na siyang pumunta dun sa lugar. Chinecheck niya lang ito para siguraduhin walang ibang taong tumitira dun. Hanggang makalipas ang 2 taon, noong March 3, 1994, binawian na rin ng buhay si Edith Myers at tuluyan ang nalipat kay Garth yung property ng mag-asawa. Na nung parehong taon din na yun, noong 1994, nung nabili ni Terry at ni Gwen Sherman, yung Skinwalker Ranch, kung saan nagsimula ang ilan sa mga nakakakilabot na kwento tungkol sa Skinwalker. Nung unang araw na lumipat dito si Terry at si Gwen, kasama nilang ilan sa mga tauhan nila at kamag-anak sa paglilipat ng mga gamit at sinubukan nila mag-ikot-ikot dun sa lugar kung saan nila nakita yung ilan sa mga lumang bahay dito at tinangka nilang pasukin. Nakita nila yung isa sa malalaking abandonadong bahay doon ay mayroong mga makakapal na kadena sa harap at sa likod ng bahay na para bang may mga malalaking uri ng hayop o aso na itinali dito. Bukod pa dito yung loob naman ay may makakapal din na kadena at lock yung mga pintuan at bintana. Ang nakapagtataka lang ay hindi lang yung pintuan sa harap at sa likod ng bahay, kundi pati yung mga pintuan sa loob ng bahay sa bawat kwarto nito ay may mga makakapal na kadena at padlock din na nandoon. Naisip nilang nila baka paranoid yung huling tumira doon para matakot ng husto sa kung anumang bagay na meron doon sa lugar. Sa kabila nito yung property na yun ay nasa gitna ng kawalan. Walang malapit na kapitbahay, malayo din yung mga kalsada. Kaya't binaliwala na lang nila yung mga kadena na yun. Kaya't nagpatuloy na lang sila sa paglilipat ng gamit. At habang ginagawa nila to si Terry, ay may nakita siyang wolf na naglalakad-lakad sa paligid ng property. Kaya naman sinabihan niya ng mga tauhan at kamag-anak nila na bantayan yung mga alaga nilang hayop baka malapitan ito. Dahan-dahan ay naglalakad tong wolf papalapit sa kanila. At doon din nila na-realize na napakalaki pala ng wolf na to. Hindi naman sila nabahala dahil parang hindi naman agresibo yung aso. Gumagalaw-galaw pa yung buntot nito at paamoy-amoy sa paligid ng property hanggang sa tuluyan na itong lumapit sa kanila. Hindi nila alam pero sa kabila ng napakalaki ng wolf na yon na halos ilang beses yung laki sa normal na laki ng mga to ay hindi sila nakakaramdam ng takot dito. Nagsimula nitong amoy yung mga gamit, yung mga damit nila at kahit pati sila ay inaamoy nito na gumagalaw pa yung buntot. Hindi nila maintindihan yung gusto at ginagawa ng wolf na to dahil gaya ng alam natin yung mga wolf ay agresibo at iwas sa mga tao. Kaya't pinagmamasdan lang nila to hanggang nakita ng wolf yung ilan sa mga alaga nilang hayop. Yung isa sa mga batang baka na alaga nila ay sinakmal nito yung ulo na sa sobrang laki ng wolf na to, yung ulo ng baka na yun ay nagkasya sa loob ng bibig niya. Kaya't nagmadali si Terry tsaka yung mga tauhan niya kumuha ng pamalo at pinagpapalo nila to sa ulo, sa likod, sa paa pero hindi pa rin ito bumibitaw. Hanggang si Terry ay kinuha na yung isa sa pinakamalalakas niyang baril at pinaputukan niya to na isang beses na tumama naman sa katawan. Makalipas ng ilang segundo ay binitawan na nito yung ulo ng batang baka at dahan-dahan na itong naglakad papalayo sa kanila na parang walang nangyari. Nakita ni Terry na hindi na gumagalaw yung baka na nakagat nito kaya't naisip niya magiging matagal na problema sa kanila kung hindi nila mapapatay o mahuhuli tong napakalaking wolf na to. Kaya't kumuha pa ng ilang ekstrang bala si Terry at sinundan nila kung saan ito pupunta. At sinundan nga nila yung mga bakas ng paa nito. Ang kaso nga lang sa gulat nila ay bigla na lang huminto yung mga bakas ng paa nito sa isang parte ng property. Kaya't naisip nila sa laki ng aso na yun, baka tumalon lang. Kaya't kasama yung ilan sa mga tauhan nila ay hinanap nila tong aso. Pero hindi na talaga sila makakita ng kahit anong bakas ng mga paa nito kung saan ito nagpunta. Basta't huminto na lang yung mga bakas na yun at hindi na nasundan. Dalawang bagay lang din yung naiisip nila ng mga oras na yun. Tumalon ito ng napakataas palabas ng property o kaya naman lumubog ito sa lupa.
Hindi nila malaman kung anong maiisip nila noong mga oras na yon. Wala ring bakas ng dugo na pwede nilang sundan para sana mahanap ito. Kaya't naisip nila Terry na magiging problema yon sa mga alaga nilang hayop na baka magdulot pa ng napakalaking perwisyo sa ikinabubuhay nila. Pero makalipas naman ng ilang araw mula nung paglipat nila dito ay hindi na ulit nila nakita yung malaking wolf. Isang beses hating gabi, nasa tapat ng bahay nila si Terry at nagkakape. May nakita siyang malaking puting ilaw sa mga punuan sa loob ng property nila. Naisip niya baka may nagkamali lang ng liko at nakapasok dun sa loob, kaya hindi niya na to pinansin. Kaso nga lang nung sumunod na araw, parehong oras, nakita niya na naman yung ilaw. Naisip niya na mga oras na yun mukhang may nangangaso dun sa property nila nang hindi nagpapaalam. Kaya naman kinuha niya yung rifle niya at sinundan niya yung ilaw na yun na positibo siya nanggagaling sa sasakyan. Kaya't patuloy lang siya naglalakad papunta dito. Kaso nga lang makalipas ang ilang minutong paglalakad, napansin niyang parehas pa rin yung layo nito sa kanya. Naisip niya baka nakita siya ng mga to at umaatras yung sasakyan habang umaabante siya. Kaya naman nagsimula siyang tumakbo papunta dito. Nang sa takot niya ay biglang lumipad yung ilaw na yung papataas at bigla na lang nawala. Noong mga oras na yun ay hindi niya alam kung ano yung nakita niya. Gusto niya sanang ikwento yung kay Gwen sa asawa niya. Kaso nga lang naiisip niya baka magdulot ng mga takot doon sa bahay. Lalo na't may mga anak sila dito. Hindi naman ito kinukonekta ni Terry doon sa malaking wolf na nakita nila. Kaso nga lang hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag yung mga bagay na yun. Makalipas ulit ang ilang araw, si Terry ay naguhukay sa paligid ng property nila para palitan yung mga bakod. May gamit siya noon na digging tool na mahigit 40 kilo yung bigat. Ginagamit niya to pang hukay para pagtuyuan ng mga poste. Makalipas ang ilang oras ng ginagawa niya to ay kumain muna siya sa kanila. Kaso nga lang pagbalik niya, nawawala na yung mga gamit niya. Isa na nga dito yung digging tool na napakabigat. Kaya't bumalik ka agad siya sa bahay nila at tinanong si Gwen kung pinaligpit niya ba yung mga gamit niya dahil hindi niya ito makita. Sabi ni Gwen ay hindi niya naman daw pinaligpit yon. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin nila mahanap yung mga gamit ni Terry. At isang linggo ang makalipas, naglilibot si Terry sa ilan sa mga punuan dun sa property nila para sana maghanap ng ilang punong pwede niyang putulin para pang poste ng bakod. Nang sa gulat niya, yung digging tool na hinahanap niya na 40 kilo yung bigat ay nakapatong sa pinakataas ng puno na mahigit 20 metro yung taas. Dito ramdam na ni Terry na may kakaiba talaga nangyayari sa Skinwalker Ranch. Kaya't hindi na siya nakapagpigil ay kinuwento niya na to kay Gwen. Nang sa gulat niya ay may kinuwento rin sa kanya yung asawa niya. Nung unang mga araw daw nung lumipat sila dun sa Skinwalker Ranch, nung namili si Gwen ng napakaraming groceries na pang stocks nila at nagsimula niya tong ayusin sa mga lagayan, sa ref, sa kusina. Matapos ito ay naghanda na siya para maligo. Ang pinagtataka niya pagkatapos niyang maligo, yung hinanda niya mga damit, tuwalya, ay hindi niya makita. Pagbalik niya sa kwarto, yung mga bagay na hinanda niya bago maligo ay nandun ulit sa damitan nila. At ang isa pa, yung mga groceries na inayos niya na pinag-isipan niyang mabuti kung saan niya ilalagay at kung paano niya aayusin, ay nakita niya nandun ulit sa mga box at mga plastic na para bang hindi niya ito ginalaw. Ilang minuto ring umupo si Gwen sa kusina at nag-iisip na kung inayos ko ba talaga itong mga to, sa kabila ng maliwanag sa isip niya kung paano niya ito ginawa. Kaya't napaisip na rin siya na kung may sakit ba siya sa ulo, nagiging makakalimutin na ba siya, binaliwala niya na lang yun at naisip niyang baka naninibago lang siya dun sa bahay. Nung nagkakwentuhan na nga si Gwen at si Terry tungkol sa mga bagay na to, doon nila naisip na mukhang may kakaiba nga talaga sa Skinwalker Ranch. Hanggang sa dumating yung panahon ng taglamig, medyo makapal yung snow sa paligid, napansin nila na yung isa sa mga malulusog nilang baka ay nawawala. Ilang oras na sila naghahanap kung saan kaya yun napunta at imposible rin makalabas yun ng property dahil matibay at mataas yung mga bakod nila. Kaya't naisip ni Terry na puntahan yung mga punuan sa gilid ng property nila kung saan niya nakita yung digging tool na nasa taas ng puno, mga ilaw sa gabi na bigla na lang pumupunta sa langit at nawawala. Naisip niya baka doon nagpunta yung baka dahil nga malamig yung panahon, baka doon to nagtago. Hindi pa man siya nakakalapit doon sa mga punuan ay nakakita na siya ng mga bakas ng yapak ng baka. Kaya't positibo si Terry na mukhang dun nga nagpunta yung nawawala nilang alaga. Kaya't patuloy niya lang to sinundan sa loob ng makakapal na puno na yon. Nang sa pagtataka niya, kagaya nung wolf na sinundan nila, ay bigla na lang naputol yung mga bakas ng paa nito at hindi na ito nasundan. Hindi niya alam kung paano nangyari yun at isang malaking kawalan ito sa pangkabuhayan nila. At sa buong taglamig nung panahon na yun ay nasundan pa ito ng 4 na beses. Kagaya nung nauna, mawawala na lang ito kung saan. Makikita nila yung yapak nito at mapuputol na lang hanggang sa hindi na nila ito nakita. Na wala man lang silang makitang pwedeng dahilan kung paano yun nangyayari.
Si Terry noong mga panahon na yon, medyo napaparanoid na siya. Hindi niya na alam kung ano nangyayari dun sa property, kung paano nawawala yung mga alaga nila. Bukod sa malaking kawalan ito sa pangkabuhayan, nagdudulot na rin ito ng isipin kay Terry mga tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Kaya't ang ginagawa ni Terry tuwing gabi ay nag-iikot siya dun sa property niya. Dala-dala yung isa sa mga pinakamalalakas niyang baril. Nagtatago siya sa bato, nagtatago siya sa damuhan, umaakit pa siya sa puno para magtago. Umaasa na sana makita niya yung dahilan kung bakit sunod-sunod na nawawala yung mga alaga nila. Hanggang sa isang beses, nagtatago si Terry sa mga damuhan dito. Nang may nakita siyang gumagalaw dun sa mga punuan, kaya tinignan niyang maigi to kung saan ito nanggagaling. Pero hindi niya maipaliwanag kung ano yung nakikita niya. May nakita siya ditong parang napakaliit na bagay na lumilipad. Hindi rin naman to ibon dahil meron itong ilaw sa ilalim na parang may sinesearch ito sa mga dinadaanan niya. Si Terry naman ay takang-taka kung ano yung bagay na nakikita niya. Hanggang sa habang sinusundan niya to ng tingin, ay nakagawa si Terry ng napakahinang tunog lang naman, pero narinig ito ng maliit na bagay na lumilipad na sinusundan niya ng tingin. Sa kabila ng mahigit 100 talampakan yung layo nito. Namatay yung ilaw nito sa ilalim at humarap sa posisyon ni Terry. At maliwanag niya ito nakita na para itong maliit na eroplanong bilog. Natakot si Terry noong mga oras na yon dahil naisip niyang ito siguro yung dahilan ng pagkawala ng mga alaga namin sa farm at baka pumunta to sa kanya at siya naman yung kunin. Pero bago pa man siya kumilos para lumayo, ay mabilis na lumipad yung bagay na to sa langit at bigla na lang nawala. Lalong dumagdag yung pangyayari na yon sa mga isipin ni Terry. Na kung dapat ba barilin niya yung para masira o kung dapat niya ba yun iwasan o kung kanino ba dapat siya humingi ng tulong. Ang kaso nga lang, ng mga sumunod na araw at mga buwan ay lumala ng lumala yung mga nakakatakot na bagay na nakikita nila sa loob ng Skinwalker Ranch. Noong mid-1995, yung mga baka nawawala nila ay isa-isang naglitawan sa iba't ibang parte ng property. May mga malilinis itong hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yung ilan sa mga laman loob nito ay wala na. Pero ang isa pa sa pinagtataka nila ay wala silang makita mga bakas ng dugo sa paligid at sa katawan ng mga baka na to, na para bang kinuha ito at dinala sa ibang lugar. Hiniwa yung ilang parte sa katawan, kinuha yung ilan sa mga laman loob nito, pinatulo yung dugo, sabay binalik sa property nila. Alam nila na malabong gawa yun ng hayop. Ang nakakapagtaka lang, yung ilan sa mga lokasyon ng mga baka na yun ay nasa mga parte ng Skinwalker Ranch na malalambot yung lupa. At sa lugar na yun ay wala silang makitang kahit isang bakas ng paa ng tao o kahit bakas pa ng kahit anong hayop sa paligid ng mga baka na to. Na para bang sa sitwasyon na yun, medyo imposible mang paniwalaan. Ang naisip nila Terry ay galing ito sa langit o galing sa ilalim ng lupa. Lumala pa ito ng lumala dahil kasabay ng mga bagay na to, si Terry, yung asawa niyang si Gwen, at yung mga anak nila ay nagsimulang makakita ng matatangkad at itim na tao sa paligid ng bahay nila. Wala itong mga ekspresyon sa muka, hindi rin sila nito tinitignan, basta't diretso lang yung tingin ng mga to kung saan sila nakaharap. At sabi pa ng pamilya ni Terry sa uri ng paglalakad ng mga to, positibo sila na hindi yun mga tao. Na kung minsan pa ay lumalapit yung mga to sa mga bintana nila, nilalapat yung mga kamay nila sa salamin, dinidikit yung muka na para bang sa posisyon ng mga to ay sumisilip sa loob. Pero pag tinignan naman ito nila Terry, ay blanco yung mga muka nito. Dito na lalong nagulo yung buhay nila. Naiisip na ibenta nila Terry yung property dahil halos regular na nangyayari yung mga yon at halos imposible na dito makatulog. Si Gwen na asawa ni Terry ay natanggal na sa trabaho. Ang sabi-sabi dahil sa pagiging paranoid nito. At yung mga anak nila ay hindi na rin nakakapag-focus sa pag-aaral dahil nga halos hindi na rin sila nakakatulog. Hanggang isang gabi si Terry nasa harap ng bahay nila. Hawak-hawak niya yung rifle niya ay nagsimula na naman siya makakita ng mga ilaw sa punuan. Pero imbis na puti, kulay orange naman ito. Nagsimulang maglakad si Terry papunta dito dahil gusto niya na talaga tong kumprontahin. Pero bago pa man siya makalapit ay naisip niya na gamitin na muna yung rifle scope na meron siya para tignan kung ano ba yung orange na ilaw na yun. Nang sa gulat ni Terry sa nakita niya ay para daw itong isang portal sa kabila ng gabing-gabi na ng mga oras na yon. Sa loob ng bilog na orange ay may nakita siyang langit, ulap, tsaka sinag ng araw na parang yung portal na yun ay nasa kabilang part ng mundo. At may nagsimulang mga nagsilabasan dito ng mga itim at matatangkad na parang tao at nagsimulang magsitakbo at magsigapang sa paligid ng property nila.
Sa sobrang takot ni Terry ay hindi niya na naisip na gamitin yung baril niya at nagsimula siyang magmadaling tumakbo papasok ng bahay at hindi siya lumabas hanggang sa sumikat na yung araw. Nung sumunod naman na gabi ay ibang ilaw na naman yung nakita ni Terry. Nung una ay kulay puti na bigla na lang lumilipad sa langit at biglang nawawala. Yung pangalawa naman ay orange na parang portal. Nung gabi naman na yun, ang nakita niya naman ay kulay blue. Para naman yung maliit na bilog na ilaw na umiikot-ikot din sa paligid ng property nila. At kapag natitigan mo to ay parang mahihirapan ka ng alisin yung tingin mo dito. Bukod pa dun ay magbibigay sa'yo to ng pakiramdam na para kang magiging balisa at hindi ka mapapakali sa hindi malamang kadahilanan na parang kinukontrol nito yung isip mo na para daw silang mababaliw. At ang sabi pa ng pamilya ni Terry na mas takot pa daw sila sa ilaw na kulay blue na yun kesa dun sa orange na parang portal na may lumalabas na mga itim na matatangkad na tao. Isipin na lang natin na kung ano kayang naidudulot sa utak nila Terry yung kulay blue na ilaw na yon para mas matakot sila dito kesa dun sa maiitim at matatangkad na parang taong sumisilip sa bintana nila. Isang gabi naman ay kasama ni Terry yung 3 asong bahay nila na naglalakad dun sa paligid ng bahay. Nang biglang naglabasan yung iba't ibang kulay ng ilaw sa isang parte ng property na may makakapal na puno. Yung 3 aso nila ay nagsimula magkahulan sa mga ilaw na yon at nagsimula din ito magsitakbo papunta dito. Sa gulat ni Terry ay gumalaw yung mga ilaw na yon palayo ng property nila. Naisip ni Terry noong mga oras na yon na sa wakas na noong mga oras na yon ay may alam na siyang paraan para tabuyin yung mga ilaw na yon. Ang kaso nga lang makalipas ang ilang segundo, nung nawala na sa paningin niya yung mga aso, ay sabay-sabay na lang tumigil sa pagkahol yung mga to. Sinubukan pa niya tong tawagin pero hindi na ito lumalabas galing dun sa punuan. Sa kabila ng mahalaga at mahal nila Terry yung mga aso na yun, naisip niyang pagpaumagahin na lang. Kinabukasan, madaling araw, hindi pa ganun kaliwanag, ay naglakas loob si Terry puntahan yung mga punuan na yun para hanapin yung mga aso nila. Sinundan niya yung mga yapak na mga paa nito at huminto yun sa 3 ding bakas sa lupa na parang may sinunog dito. Kaya't nagmadali nang umuwi si Terry at kinuwento niya sa anak niyang lalaki yung nakita niya. At nung nagkaaraw na ay pumunta sila dito at nakita nilang dalawa yung inaakala ni Terry bakas ng sunog ay yung 3 aso pala nilang pumunta dito nung gabi bago yung araw na yon. Ang nakakalungkot lang ay patay na yung mga to. Para silang inapakan o dinaganan ng mabigat na bagay dahil pisang-pisa yung mga tong nakadikit sa lupa. Nasabi ni Terry noong mga oras na yon ay hindi niya na kayang patulugan yung pamilya niya ng isang gabi sa Skinwalker Ranch. Nung araw din na yun ay umalis sila dito at nagsimula nilang ialok o ibenta yung lugar na yon. At natural lang na hindi maiwasan na naikwento nila sa ibang tao yung mga nakakatakot at nakakakilabot nilang karanasan dun sa lugar. Hindi nagtagal ay nabalita ito sa radyo, sa dyaryo at sa TV. At nabalitaan ito ng isang milyonaryo sa Amerika na ang pangalan ay Robert. Makalipas ang 2 taon paninirahan ng Sherman family dito ay nabili niya to noong 1996. Sa kabila ng pagiging mayaman ni Robert, may ugali siyang pagiging mahilig sa mga kababalaghan, sa mga alien, UFO. Isa pa dito yung pag-aaral sa kung anong mangyayari sa tao matapos itong mamatay. At nagbibigay din siya ng tulong o pondo sa mga organisasyong nag-aaral patungkol sa mga to. Kaya't matapos niya marinig yung mga kwento tungkol sa Skinwalker Ranch ay binili niya kaagad to. At nagsimula rin siya mag-hire ng mga tao at mga scientists na makakatulong niya sa pag-aaral ng lugar. Ang ginagawa niya bago niya tanggapin yung mga tao na to ay kinikwento niya muna yung mga bagay tungkol sa Skinwalker. Na isa itong sumpa ng Navajo tribe, isang tribong minsang nanirahan dun sa lugar na ginulo at pinahirapan ng ibang mga tribo at napilitang lumayo sa sarili nilang tahanan. Kaya't sinumpahan nila to na may mamamalagi ditong masamang espiritu, demonyo, na nagpapalit-palit ng anyo, pwede maging hayop o maging tao o kung ano paman, na manggugulo at magpapahirap sa mga taong magtatangkang tumira dito. At sinasabing yung Skinwalker Ranch ay yung huling lugar na tinirhan ng Navajo tribes. Lugar kung saan nilibing ng buhay yung ilan sa mga miyembro ng tribo na yon. Ang dahilan ni Robert kaya kinuwento niya muna itong mga to dun sa mga taong nag-a-apply sa kanya ay yung mga hindi lang naniniwala sa mga kwento na to yung mga taong tatanggapin niya. Para kung sakaling may mangyaring kababalaghan dun sa lugar ay maghahanap yung mga to ng mga scientific explanation at hindi lang basta maniniwala. Matapos na makumpleto yung mga tao niya, nagsimula na nilang palibutan yung lugar at yung mga bagay na naranasan ng pamilya ni Terry ay siya ring naranasan nung mga taong nandun si Robert sa Skinwalker Ranch.
Meron pang tagpo dito na yung dalawa sa mga scientist ni Robert ay nakita nila yung kulay orange na bilog na ilaw dun sa isang parte ng property. Kagaya nung nakita ni Terry ay meron ditong parang langit, mga ulap at mga puno. At may nagsimula magsigapang dito ng mga itim at matatangkad na tao na yung iba dito ay tumakbo papunta dun sa pwesto ng dalawang scientist pero nalagpasan lang sila nito. Ang kaso nga lang yung dalawang scientist na yun sa takot ay sinasabing nung oras na yun ay umalis din yung mga to sa Skinwalker Ranch at hindi na ulit sila bumalik dito. Nalaman din nila na yung magnetic field sa lugar na yun ay doble ang taas kumpara sa normal na bilang nito. Kaya naman karamihan sa mga devices nila ay hindi gumagana sa lugar na yun. 10 taong pinag-aralan ni Robert at nung mga tauhan niya yung Skinwalker Ranch at dinocument pa nga nila yung mga nasaksihan nila dito. Sinasabi doon na may nakikita daw sila ditong UFO at marami pang iba't ibang bagay na hindi daw kayang ipaliwanag ng siyensya. Maging ang isa sa mga sikat na channel, ang History, ay kumuha rin ng mga scientist at pinag-aralan ng Skinwalker Ranch. Kagaya ng nauna, karamihan sa mga gamit nila ay hindi gumagana dito. Naglabas din sila ng mga video na sinasabing nakuhaan nila yung UFO. Sa ngayon, ang may-ari na ng Skinwalker Ranch ay si Brandon Fugal. Kailan lang ay pumunta sa lugar na yon si Austin Richard o sa mas kilala nating pangalan na Post Malone. At sinasabi nga na yung mga cellphones nila sa lugar na yon ay nag-malfunction. Pero kayo nang bahalang humusga kung ano sa tingin nyo yung masasabi nyo sa kwento na to. Ang video na to ay part 1 lang ng Skinwalker story. Mga kwentong nangyari doon sa lugar. Sa part 2 nito ay kikwento ko naman sa inyo yung mga nakakatakot at kakilakilabot na mga kwento sa labas o sa paligid ng Skinwalker Ranch. Thank you for watching guys at shoutout nga pala sa mga viewers natin na to.